So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW, ang mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM sa Marcos sessions, sa katagalan mga kababayan, ang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, since bumalik na po ang ating laptop at na-open na po ni Sir Ivan, so balik po tayo sa ating dating gawin mga kababayan na i-acknowledge natin ang ating mga keyboard warriors, ang ating pong mga top 5 commenters, yung marami pong binitawan na comment dyan sa ating comment sections. Okay, so nandito po sa lista mga kababayan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po sa listahan si Maria Mendeciplon, Eduardo Cardera, Robel Ferrer Official, and Army Laga. Siyempre, i-acknowledge po natin ating mga channel members na sila si Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Pusong Inami, Fiz Calante, Rosette Rowell, and Bia Bibar. Siyempre, i-greet po natin ang happy birthday si Ma'am Lani. That is greetings from Eva Atienza na nandyan sa Dubai. And also, happy birthday kay Ma'am Ninya Angela Rolian. Siya po ang pinakamamahal, one and only daughter ni Ma'am Rebelina Rolian na nandyan sa Hong Kong. Again, happy birthday po sa lahat na mga nag-celebrate po ng birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ating mga kababayan po, mga membro ng Mormons, na dyan kasama natin ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasama rin po natin ngayong araw ang INC, ang mga membro po na Iglesia ni Cristo. Nandyan rin po. Hello po, kumusta sa lahat? At saka, hi to Mama Maricruz Hernandez. Kasama rin po natin ngayong araw si Blessy Carunan, Maria Cristina F. Manimbao, Rose Guevara. Nandiyan po si Kemi E. Casarino, FAC. Nandiyan po si Linda Lim, Angelita Hulsanger, Nonoy Floren Hills, and Rolando Olay Diaz Agpawa. Okay, so mga kababayan ko, alam nyo ba na nag-level up po yung mga paninira po ng mga anti-Marcos, na mga DBS na mga vlogger, kasi nga yung time po sa kanilang paninira, yung tungkol po sa Pulburon vlogger mga kababayan, di ba talagang sumabog ho yun? At saka hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung word po na pulburon. Sabi nila, ipabalabas nila sa tamang panahon kasi po yung pulburon na video, hindi pa rin po nagawa mga kababayan. Pero alam niyo ba, meron silang ipinakalat ngayon na isang video tungkol kay BBM. So nakita natin doon sa video mga kababayan, nakausap po ni BBM yung mga presidente. Yes, mga presidente mga kababayan. So ngayon, yung video na yun, kung titanahon natin, abay parang si BBM talaga mga kababayan, parang boses talaga ni BBM, pati na po yung presidente, para rin pong yung boses po ng presidente na yon. Kasi yun po ay ginamitan ng AI image generated at saka ginamitan rin po ng AI voice changer mga kababayan, combination po. Kasi kung titingnan natin at saka yung hindi natin pansinin mga kababayan, yung pakinggan na po natin, parang totoo talaga. At saka kung papakinggan natin po yung mga sinasabi doon, ang pangit talaga mga kababayan. So yun po ngayon, or yan po ngayon ay pinakalat po ng mga paninira po ng mga anti-Marcos kasi very eager sila na masira po si BBM, gusto mo lang pabagsakin po si BBM, at gusto rin pong pabagsakin po ang Marcos administration. So meron silang nagawa po ngayon na paninira mga kababayan. Ipapakita natin yan. At syempre, pag-usapan po natin
ito pong depensa ng SMNI team, pati po yung mga supports po ng SMNI mga kababayan, tungkol po doon sa ginawa po ng video ni Nino Barsaga mga kababayan. Di ba, may nakita po tayong na-interview po si Nino Barsaga, yung po mga rallyista na nagreklamo sila kasi hindi daw sila nabayaran mga kababayan, na estafa sila. Siguro yung nagharas sa kanila, binulsa po yung pera mga kababayan. Pero yan po dinipansahan po ng SMNI, fake news daw yan. Kasi nga, meron pong sinabi, ito pong si MJ Mondihar mga kababayan, na kung saan parang nilait niya yung tao mga kababayan. Isa kang God-fearing daw sabi nila, membro ka ng KOGC, talagang makajos daw sila mga kababayan, pero mukha pong nilait dito ni MJ Mondihar. So, meron po silang paninira dito na kung saan tungkol daw sa sinuot mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan kasi nga hindi po nakatulog ngayon ito pong mga makakibuloy kasi nga sila po ay nabutata dito at nabulgar na mayroon pala sila mga binayaran po na mga rallyista mga kababayan para daw mamumuha sila na marami po nabuntahan doon sa rally. At lalong-lalo na, pag-usapan rin po natin, ito pong post po ng SMNI na sila po ay na fact check mga kababayan tungkol pa rin po doon sa rally nila sa Liwasang Bonifacio na kung saan ito po ay nakita po na isang fact checker kasi ang post doon sa kanilang account mga kababayan sa Twitter, ang sabi nila, nagpuntahan daw doon lahat po nagpunta doon sa kanilang rally, 50,000 daw katao mga kababayan. 50,000 katao ang nagpuntahan doon, samantalang hindi naman yan kaya i-accommodate po ng Liwasang Bonifacio ng ganun po kadami mga kababayan. Napahiya na naman sila. Bakit sila nag-iyakan mga kababayan? Kasi nga lalong-lalo na yun, di ba, na-debunk ho natin ito pong si Harry Roque kasi nga siniraan niya si BBM nung napunta siya doon sa Australia mga kababayan. Di ba, napag-alaman ho natin ang kanilang rason dito kung bakit ayaw nila pupuntahin po si BBM doon sa Australia kasi nga sa nangyari daw sa panahon po kay FPRD na kung saan nagka-misunderstanding po si FPRD asa yung ambassador po ng Australia mga kababayan dahil po yan sa rape joke ni FPRD. Sabi pa nga ni Harry Roque na 6 years na lang trinabaho po para po makaayos yung Pilipinas at saka Australia, hindi nangyari mga kababayan. Sila po ay napahiya dito kasi nga si BBM na po ngayon ang nakapag-resolve po sa issue na yan na meron pong misunderstanding na nangyari sa Pilipinas at ang Australia, si BBM lang po nakapag-resolve mga kababayan. Diba? Lalo silang napahiya. Kaya nga napakalat sila ngayon mga kababayan na isang video paninira po kay PBM. At lalo na pag-usapan po natin yung nangyari po doon sa Senate hearing kay Kibuloy mga kababayan na kung saan di ba hindi po pumunta doon si Kibuloy, hindi nagpakita mga kababayan. So ito pong si Senator Hontiveros nag-decide na ipa-cite in contempt si Kibuloy, pero alam niyo ba, pumasok doon itong si Senator Robin Hood Padilla, ang pulpul po na senador mga kababayan, para po i-object po yung papa-cite in contempt ni Hontiveros doon kay Kibuloy. Abay tinutulan niya mga kababayan na hindi natin alam pong dahilan. Kasi nga, 'di ba, instead po nasabihin niya doon yung kanyang rason kung bakit pinapatigil niya kung bakit tinutulan niya yung pagpa-cite in contempt ni Hontiveros doon kay Kibuloy, hindi niya sinabi mga kababayan, pero yan po ay kanilang sinekreto. 'Di ba nakita ho natin doon sa hearing na nag-request po si Robin Hood ng 1 minute yata yon, I think 2 minutes po na break mga kababayan. Kasi nga pinag-usapan niya doon at sinabi niya doon kay Hontiveros kung ano ang kanyang rason, bakit niya ni-request po at tinutulan po yung pagpa-cite in contempt ni Hontiveros doon po kay Kibuloy. At saka alam nyo, nakakatawa dito kay Robin Hood mga kababayan na samantalang minsan na nga lang siya dumadalo po sa mga hearing mga kababayan. Nakita nga natin, abay okay to kasi nga dumalo doon si Robin Hood, 'di ba, nung last time mga kababayan, nung nakita niya po yung mga resource person, yung mga witness, 'di ba, nag-request siya na tatanggalin daw yung face mask mga kababayan. So doon po sa dalawa po, so nakita ho natin doon sa hearing na meron pong dalawang napakita po ng witness mga kababayan na nandun po sa Singapore, nandun po doon sa Canada, na kung saan napakita sila ng kanilang mukhang mga kababayan. Pero sad to say, yun po iba po ang pakay doon ni Robin Padilla. Tinutulan niya pagpa-cite in contempt po nito ni Kibuloy mga kababayan. Pag-usapan niya mamaya at siyempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan nito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel.
Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ito mga kabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How to the mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating marunong viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga Suki Wrestling Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Wrestling Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before na magsama mga kabayan, syempre i-welcome rin po natin ating mga kababayan po, mga viewers na mga pinklawan at saka yung mga dilawan. Okay, so siya nga pala mga kababayan, di ba nakita po natin sa balita na si XFL po, si First Lady Imelda Marcos, dinala po sa ospital mga kababayan, nakasakit po si FL. Meron siyang slight po dito na pneumonia mga kababayan at yan po ay kinumpirma po ni BBM kasi si BBM nag-post po siya doon sa Twitter pati po sa Facebook mga kababayan. So sabi po ni BBM, I just spoke with my mother's doctors. She is suffering from slight pneumonia and is running a fever. She has been put on a course of antibiotics and the doctors are confident that this will relieve her fever. So okay lang mga kababayan. She is in good spirits, has no difficulty in breathing and is resting well. I thank the Filipino public for their concern and prayers. So ipag-pray ho natin si Ma'am Imelda Marcos mga kababayan para po sa kanyang fast recovery at siya makita na po natin siya healthy and well. Okay, so please don't forget, ipag-pray ho natin si Ma'am Imelda Marcos. Okay, so forward tayo mga kababayan. Well, siya nga pala, marami akong nabasa po doon sa ating last vlog. As in, marami po nag-comment mga kababayan na yung part daw, yung sa speech po ni BBM, nakaharap niya yung Filipino community doon sa Australia mga kababayan, wala daw audio. Totoo ba? O na-experience niyo ba lahat na wala bang audio? Kasi nga, tinignan ko kagad mga kababayan. Kasi nga, as in, marami po nag-comment, siguro below 100. Basta ang dami po nag-comment mga kababayan na wala daw audio, walang sounds nung nag-speech na daw si BBM sa part po doon sa naharap niya or kaharap niya yung Filipino community mga kababayan. So, tinignan ko po sa aking ibang mga sa aking cellphone, sa aking laptop, sa cellphone po ng kaibigan o sa aking ka-office mate, pati po doon sa bahay mga kababayan sa Pilipinas, tinignan ko po. Actually, meron pong audio. Clear naman po lahat mga kababayan. Klarong-klaro po yung boses po ni BBM. So, probably, siguro meron pong ibang akal makabayan na nagka-experience po ng technical issue sa ating video. Siguro, sinabotahe na makabayan. Sinabatahin na yata tayo. Siya pala, sino ba dito nag-experience po na walang audio yung part po sa speech ni BBM? Please comment down below. Tsaka hopefully makabayan, hindi na po natin po na ma-experience po uli na walang audio yung ating balita kasi sayang makabayan. Di ba? Sayang po yung airtime. So hopefully po, hindi natin po ma-experience again. So anyways, una po sa ating pag-uusapan makabayan, good news muna tayo. Na kung saan, yung Kadiwa Store ay meron pong ilalagay po o meron na pong branch ng Kadiwa Store doon sa Parañaque makabayan. Para alam po ng lahat, let's watch this. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng pinalawak na Kadiwa Project sa Metro Manila tulad na lamang sa Parañaque City na bukod sa gulay ay may iniaalok ding iba't ibang merienda. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pauwi na si Aling Aning sa bahay nang madaanan niya ang Kadiwa Store sa Area 1 Covered Court sa 40 State Subdivision, Barangay San Antonio sa Parañaque City. Naghatid ako ng sa school ng bata, tapos napadaan ako, yun, nakita ako medyo mura. Ayun, nakabili tuloy ako. Ito ang nais ng Kadiwa, ang ilapit sa mga mamimili ang murang bilihin nang hindi na halos mamamasahe. Kaya sinisikap na ilagay ang mga Kadiwa sa residential areas. Convenient to their respective places kasi malapit lang po siya sa kanilang mga bahay as walking distance. Kesa po na magta-tricycle pa sila is maybe yung ipagta-tricycle nila ipandadagdag na lang sa presyo ng mga makukuha nilang fruits and vegetables.
Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng Kadiwa Projects kung saan mas abot kayang mabibili ang gulay at prutas. Mabibili ang cabbage ng 40 pesos kada kilo. Ang carrots ay mabibili ng 100 pesos kada kilo. Ang sayote ay 35 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 45 pesos kada kilo. Ang broccoli naman ay 170 pesos kada kilo. Ang cauliflower ay 100 pesos kada kilo. Ang pechay bagyo ay 40 pesos kada kilo. Mabibili naman ang patatas ng 100 to 120 pesos kada kilo depende sa laki. Ang bagyo beans ay mabibili ng 35 pesos kada pack. Ang bell pepper ay 200 pesos kada kilo at ang radish ay 100 pesos kada kilo. May mga prutas din. Mabibili ang lemon ng 50 pesos kada 3 piraso. Ang strawberry naman ay 100 pesos kada pack. Ang honeydew ay 90 pesos kada kilo. Ang papaya ay 60 pesos kada kilo at ang lansones ay 140 pesos kada kilo. Kasunod ito ng inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalawig ng food security at makatulong sa maliliit na local food producers. Fresh from Baguio, Bulacan at Nueva Ecija ang mga paninda sa Kadiwa. Layunin din ng Kadiwa na direktang makapagtinda ang mga magsasaka sa merkado. May pangmeryenda rin silang tinda, tulad nitong otap at pilipit na mabibili ng 150 pesos. Para naman sa mahilig sa chicharon, mabibili rin yan dito sa halagang 130 hanggang 160 pesos. Pansamantalang venue lang ang Kadiwa Store sa Area 1 Covered Court. Under renovation kasi ang gymnasium sa Area 6 sa parehong barangay na mas magbibigay ng malaking espasyo para sa mga Kadiwa vendors at buyers. Tuwing Martes ang Kadiwa rito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Doon po sa mga nagtatanong po mga kababayan, nasabi na, Sir Ivan, bakit wala pa rin daw hanggang ngayon ang lugar ng Kadiwa Store mga kababayan? Don't worry, kasi ang plano po ng gobyerno natin, ang plano po ni PBM ay malagyan po lahat ng yung buong region, lahat mga local governments, malalagyan mga kababayan. So hintay-hintay lang po tayo. Kasi yan po ang programa ni PBM at yan po ang kanyang plano mga kababayan. Okay? So good news pa rin po tayo. Ito po pupunta tayo doon sa Caraga area mga kababayan. Kasi nga yung broadband nila doon, mas pinabibilis mga kababayan. Yung digital infrastructure doon na programa, pinabibilis pa ng DICT. So for more details, let's watch this. Philippine Digital Infrastructure Project target na ilunsad ng DICT sa Caraga Region. Layo nitong pabilisin pa ang pag-unlad ng rehiyon sa tulong ng digital technology. Si Renel Escuadro ng PIA Caraga sa sentro ng balita. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang digital connectivity sa lahat ng isla sa bansa, inilunsad ng DICT ang Philippine Digital Infrastructure Project. Layo nitong mapabuti ang broadband connectivity, mapalakas ang cyber resilience at ma-upgrade ang pundasyon ng digital infrastructure batay sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Kabilang sa benepisyaryo ang rehiyon Caraga. Ayon kay Engineer Elizalde Ramos Jr., Planning Officer ng DICT, tinatansyang nasa 292 na mga manggagawa sa Caraga ang mabibigyan ng trabaho sa loob ng 4 na taon, simula Marso 2024 sa ilalim ng programa. Sa Open Forum, nilinaw ni Project Director Antonio Edward Padre na ang PDIP ay sumusuporta sa lahat ng rehiyon sa bansa, kasama ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Will be covering the whole farm with respect to whatever agreements that the DICT Secretary and the Minister of the MICT of Bansa. Every time we have planning about ICT implementation of BAR, which the ICT who has been taking the lead. Hiniling din ni Project Director Antonio Edward Padre ang kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa pagproseso ng mga papeles at permits na ayon sa Citizens Charter. We'll be knocking at the doors of almost everyone, national and local government, even mga citizens, kasi para sa atin lahat. So lahat iko-considera. Ayon sa DICT, layo ng PDIP na sa taong 2028, may sobra sa 15,000 gumaganang access point sites na ang Caraga, sakop ang 5 probinsya, 73 na mga lungsod at lalawigan, at 3,811 pampublikong lokasyon para sa 2.8 milyong Caraganos. Okay, so para po sa ating mga bagong viewers, mga bagong pasok dito sa ating channel, dito po sa ating channel, pinapakita ko po dito yung mga good news, mga programa po ng gobyerno natin. Kasi nga kapag diretso na tayo po doon sa mga
init po ng mga balita mga kababayan, siyempre yung mga kamaritisan po ng ibang mga vlogger, makalamitan ho natin yung mga programa po ng gobyerno natin na meron pong good news, meron pong magandang nangyari sa gobyerno natin. Okay? So kaya nga inuuna kayan lagi mga kababayan. Okay? So dito na po tayo. Kasi nga, sumagot po yung isimila mga kababayan tungkol po doon sa sinabi, nung una kasi, di ba, sabi na 800 lang daw yung pumunta doon sa rally mga kababayan sa Liwasang Bonifacio. Di ba yan pong kumalat na 800 daw lahat? Kasi yan po sabi ng PNP na nandun mga kababayan. Bali na na-count nila lahat. O hindi naman siguro, siyempre, hindi po yon accurate na number. Pero ang estimated nila na number mga kababayan is only 800 lang po lahat. Nagpuntahan doon na mga, siyempre, mga membro po ng KOGC, mga supporters po ni Kibuloy, pati rin po yung mga nahar nila na mga bayaran po na mga ralista mga kababayan. Ngayon, ang post po doon sa SMNI mismo, sabi dito sa balita, higit 50,000 taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy ang nakiisa sa katatapos lamang na Kakisa Prayer Rally na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila nitong hapon ng Lunes, March 4, 2024. 50,000 na makabayan. 50,000 isamantalang ito po ay na-fact check po ng fact checker ng press1.ph makabayan. Sabi dito, Liwasang Bonifacio cannot hold 50,000 people. Hindi po kaya i-accommodate po ng Liwasang area o Liwasang Bonifacio yung area makabayan na 50,000 po lahat katao. Hindi po kaya makabayan. So sila po ay na-fact check dito ng press1.ph na pahiya na naman sila makabayan. So ngayon, hanggang punta tayo doon sa issue po kasi nga, 'di ba, kumalat po ngayon at hanggang ngayon, mainit pa po pinag-uusapan yung mga nabayaran po ng mga realista doon po sa rally ni Kibuloy para po kay Kibuloy na nagreklamo sila, hindi sila nabayaran po na nag-hire sa kanila makabayan. Yan po ang sabi ngayon taga SMNI nila ni MJ Mondihar, nila ni Panelo, na kung saan yung mga na-hire doon makabayan, fake daw yun sila at saka ginaya lang po daw yung kanilang t-shirt makabayan. Ginaya lang daw yung t-shirt, sinuot yung t-shirt at saka interview daw ni Ninyo Barsaga makabayan. Fake daw. Isipin nyo lang po, yung mga na-hire o sakaling meron nag-hire noon, do you think na makapag-provide sila kaagad ng t-shirt makabayan at saka kopyang-kopya po yung t-shirt? Maniniwala ba tayo na ginaya po ng mga tao, ng mga nagreklamo po na hindi sila nabayaran na nag-provide sila ng sarili nilang t-shirt makabayan? I don't think so. Unang-una, yung mga na-hire, paano nalaman na yun po ang design po ng t-shirt makabayan? Samantalang doon na po yun dinisibit nila nung napunta na po sila doon yung mga supporter po ng KOGC doon sa area, doon na po nila dinisibit po yung mga t-shirts makabayan. Tapos ngayon sinasabi nila na ginaya lang daw nung interview po ni Ninyo yung t-shirt makabayan. Diba? Na maka-fake news talaga eh. That is impossible. Hindi naman impossible pero kaya naman niyang gawin makabayan pero not on the spot. Diba? Kasi nga, for example, mayroon pong naka-fact-vid sa kanila na ito po yung design ng t-shirt na aming susuotin. So, ginaya kagad makabayan. Well, kaya ho yung gagawin in just half day. Diba? Pero on the spot, hindi kaya makabayan. So, para sa akin po, pasisya po sa mga SMNI na mga supporters po ni Kibuloy, hindi po yung fake news. Yun talaga ay hinara makabayan at yun po sila ay mga bayaran. Ngayon, ang sabi po ni MJ Mondihar, abay mukha pong nilait na makabayan. Kasi nga sabi niya, yung na-interview daw ni Ninyo Barsaga, may mga balbas makabayan. Siyempre yung appearance, hindi po yun katulad po sa appearance na mga membro po ng KOGC. Kasi sila dito makabayan, siyempre limpyo po, yung malinis tingnan yung mukha nila. Siyempre alagang Kibuloy eh. Ito pang sabi po ni MJ Makabayan, ipapakarinig ko lang sa inyo kasi nga mukhang nilait yan dito. Para sa mga nag-aakusa na meron kaming binayaran sa rally, tingnan nyo naman ang itsura ng mga in-interview. Meron balbas. Kami, meron ba? Hindi po ganun ang standard namin sa KOJC, mga kababayan. Itsura pa lang, tingnan nyo naman, kung ikukumpara sa amin. Disente at naturuan ni Pastor kung paano ang tamang hygiene. At daily po kami na nagtatanggal ng balbas. Kaya please,
galingan nyo naman kung kukuha kayo ng mga fake interview. So yan po ang kanyang pag-determine mga kabayan kung bakit niya nasabi na fake news po o mga fake po na mga membro ng QGC yung interview po ni Nino Barsaga. Itatanong ko na din mga kabayan, sa tingin nyo ba fake po yung mga nabayaran? Please comment down below at babasahin nyo yan ni Sir Ivan mamaya. At siyempre mga kabayan, pag-uusapan rin po natin ito pong kabulukan na attitude po ni Attorney Harry Roque. Ngayon, talagang bitter na bitter kasi nga napahiya sa mga kabayan. Meron po siyang post na kung saan, di ba hanggang ngayon, kinukutya pa rin po yung mga didis na mga vlogger dahil po doon sa nangyari na pre-rally doon sa Cebu City na kung saan nilanga mga kabayan. At saka talaga sinisisipan nila yung ulan, di ba? Sinisisi yung ulan kaya hindi daw ganun kadami ang nagpuntahan doon sa rally sa Cebu City mga kabayan. Kitang-kita natin yung unang post po ng mga DDS na nagpuntahan doon sa Cebu City na hindi po ganun kadami mga kabayan. Alam niyo ba na may post po itong si Harry Roque na ang dami mga kabayan. Yan, di ba? Ang dami po ng mga tao nandyan. Pero ang post na yan, napag-alaman natin na hindi naman po yan during po sa pre-rally na nangyari doon last February 25 mga kabayan. Hindi po yan. Bagkos yung picture na yan, nangyari po yan sa concert po ng Planet Shaker. Kasi nga, ang nagbisto niya makaabayan, yung taga Cebu City rin po. Sabi nila na may post kasi dyan doon sa Twitter na itong post na to ay, itong picture na to, this is during po sa concert ng Planet Shaker last February 23. Kasi nangyari po yung rally nila sa Cebu City makaabayan, yung political rally February 25 po. So ngayon, nagnakaw po ng picture, nang hirap po ng picture, ito pong si Roque makaabayan at saka nilagyan niya ng heto ba ang palpak? Di ba? Napahiya talaga, napaka-sinungaling ni Roque makaabayan. Kasi nga napag-alaman natin na hindi po ganun kadami nagpuntahan doon sa rally sa Cebu City. Ayon lang mapahiya makaabayan, pero mas lalo siyang napahiya dito kasi siya po ay nabuking. Napag-alaman natin na yan po ay concert sa Cebu City at yan po ay hindi during sa rally doon sa Cebu City makaabayan, yung political rally or yung meeting di abansi na nilangaw. Napahiya talaga eh. So anyways, forward tayo mga kabayan, na kung saan ipapakita ko na po sa inyo na yung kumalat po na video ngayon na isang AI image generated na with combination po ng isang AI voice generated mga kabayan na video. Ito po ipinakalat na lang ngayon at saka ipinamukha daw na totoo mga kabayan. Pero kung papakinggan ho natin yung sinasabi dito ng isang kausap po ni BBM, padre po ni BBM, pangit po ang kailang pag-usapan mga kabayan. So para malaman natin yung balita at saka ng video na to, let's watch this. Mr. President, how come you're not paying taxes at the same time you're traveling a lot? How come your people allowing you to do that? In Australia, I cannot do that. How are you doing, Mr. President? Nice to see you back. Well, I found out you did not graduated here at Oxford, and you have no degree at all. Oh, that's not true. I have a diploma to prove that, Mr. Tony Blair. Are you sure, Mr. President, it's from Oxford or Recto University in Manila? I cannot believe how the Filipino people voted on you when you are not paying your taxes. Imagine 203 billion pesos you're not paying and then they voted for you? Oh, di ba? Di ba makaban? Yan po ang ginagamit nila na paninira ngayon. At saka kung sino man yung naniniwala dyan sa video ni makabayan, isa pong malaking tanga. Kasi kitang-kita na po natin yung video na hindi na po gumalaw si BBM, hindi na po gumalaw yung ganyang kausap. Ang baba ng makabayan yung dito sa may area lang po. Kasi yan po ay AI image generated na with a combination po na isang AI voice generated makabayan, kombinasyon ho yan. So yan po ay failure sa kanila. Ito po ay failure po na video nito kasi alam na po natin na hindi po yan totoo makabayan. Napag-usapan doon ang tungkol sa kanyang diploma, tungkol daw sa tax, tungkol po sa kanyang pag-travel,
channel, isamantalang alam na alam ho natin yung mga rason niya makaabayan, di ba? At alam na alam ho natin yung interview niya doon sa una, yung Australiano, alam ho natin kanilang pag-uusapan. Pati po yung next, sa yung next makaabayan, alam rin po natin ang kanilang pinag-uusapan. So yan po ay fake news at ang mga niniwala lang dyan, yung mga tanga lang po at yung mga anti-Marcos na makaabayan. Okay, so fourth mga kaabayan, pag-uusapan na natin ito pong si Badong. Bakit si Badong na lang po, Sir Ivan? Kasi nga may ginawa lang po siya itong paninira po kay PBBM. Kasi sabi niya, sumikat daw yung Pilipinas for all the wrong reasons. Kasi nga, travel and travel daw si PBBM makaabayan. Isasampal natin po yung video yung video po ni BBM dito kay Badong para malaman niya ang explanation po ni BBM kung bakit kailangan talaga mag-travel po yung isang presidente makaabayan. Ipaparinig ko muna sa inyo yung vlog po ni Badong. Sumisikat po tayo for all the wrong reasons. Hindi po dahil sa sa dapat natin ikasikat, pero sa hindi magagandang bagay, no? Yan, katulad ng presidente natin, sumikat na the most traveled, no? The most traveled president. Okay, yan. At syempre pa, yung pagtatanggol po ng mga supporters dito ni PBBM, yung pagtatanggol nila sa paglabas ng mga investor, yung investment po na pera dito sa Pilipinas, ay may katwiran pa rin, no? Talagang malulupit itong mga tagapagtanggol ni PBBM, hindi nauubusan ng katwiran. Siyempre, alangan naman natin, hindi natin sagutin na makaabayan, meron pa rin po tayong rason. Kasi napaka-obvious naman at kaya naman talaga yung sasagutin po natin. For example po, sa mga investment ni BBM, kitang-kita naman ho natin na every time po lilipad si BBM, atin po siya ng mga business forums, atin siya ng mga Asian Summit, meron po siyang madala po na investment makaabayan. Kitang-kita naman yan, si BBM po, hindi po yan masiruhan. Bakit? Kasi nga, sinabi ko na kahapon, diba, yan po ay proseso makaabayan, na before po lilipad si BBM, tinawagan na ho siya ng Prime Minister or Presidente po na ibang bansa, at saka meron na po talaga dito mga business agreements from the investors o yung mga businessman makaabayan nandyan po sa ibang lugar. Pali, ang pagpunta po ni BBM doon sa Asian Summit, doon po sa business forums, yan lang po ay finalization makaabayan. Pagpirma na lang po. Pero si BBM nandyan pa lang po sa Pilipinas, meron na ho yung kasunduan makaabayan. Yan kasi ay hindi nila matanggap na kayang-kaya po ni BBM manghikayat po ng mga investors makaabayan. Lagi yan sinasabi dito sa ating channel na si BBM, ang Pangulo natin, he is a great salesman makaabayan. Diba? Marami pong nagsasabi niyan at saka prediction po ng iba mga financial experts, na mga economic experts na mas malalampawan. Ano ba Tagalog na po nalampawan? Yung masapawan makaabayan o mataasan pa, na hindi po kaya ng ibang mga presidente yung nagawa po ni BBM in terms po sa ekonomiya, in terms po sa mga investors makaabayan. Yan po ang prediction ngayon ng mga experts. Kaya yan po hindi nila kaya po or hindi nila matanggap na mangyari ho yan under po sa Marcos administration makaabayan. Kaya sila po panira dito tungkol sa travel ni BBM, tungkol dito sa mga investment. At sabi pa nga ng iba makaabayan na yung mga lipad ng BBM wala ng kwenta at wala nang nakita na mga investment. Sila ay bulag makaabayan. Patuloy tayo. Ilabas mo, Reggie, puro ka ngaw-ngaw. Kuya Badong, malapit ka na umakyat sa ulap. Huwag ganun. Salamat po sa lahat na nagpakape. 0 po tayo. Bakit biglang daming tumitira kay Kuya Badong nakaraan? Puro trolls bayaran. Ngayon naman, manyakis at mas... Itong si Badong makaabayan, walang alam, ang alam lang talaga nito, manghingi lang po ng pangkape. Di ba? Para sa akin, nakakiya talaga yan eh. Sino ba ito? Narinig nyo ba minsan, or kahit one time lang po, narinig nyo ba si Sir Ivan na pwede na kayo magbigay ng pangkape? Di ba? Dapat mga kaabayan, hindi naman kailangan nang sabihin kasi yan po ay kusang loob po na binibigay po ng inyong mga viewers kung gusto nila makaabayan or kung meron silang mga extra po na mga budget. Hindi na ba kailangan yan? Pwede na kayong pwede na po kayong magbigay ng ng pangkape kasi 0 po tayo. Di ba? Nakaya talaga eh. Di ba? Itong si Badong talaga, thick face. Thick face talaga eh. Bagay kasi sa akin nung parang ako manyak eh.
Kung ano man yung chismis na naririnig nyo, gusto ko po makakita ko. Gusto ko po yun. Gusto ko po magkaroon ako ng alamang kanor na mga sex video. Kaso walang pumatol sa akin eh. Kuya Badong, nagtatanong daw kung totoo na panood niya yung scandal mo. Eh kung may napanood ka yung scandal ko, ako mismo, yung katawan ko, tapos putya, proud ako nun. Alamang kanor ba? Alam niyo ba sikat si Mang Kanor? Hindi nga ako sumisikat eh. Pero wala eh, wala. Wala po akong video niyan eh. Meron siguro kayo maririnig, mga analysis ng mga chismoso at chismosa. Eh kung gusto niyo pala ng chismoso, di, wala pong pumipigil sa inyo eh. Makipag-chismis po kayo, okay lang po. Hindi makamove on. Hanggang ngayon, kinuyog pa mga kabayan. Hanggang ngayon, hinahunting pa rin po sa kanyang issue na Mang Kanor kasi nga ayon po sa kanya mga kabayan na intindihan niya, ang intention na niya doon sa babae, yung si Kate, na sabi niya, parang sa noo lang yata, na gusto niya i-kiss lang mga kabayan sa noo, pero dumula sa liig eh. Meron siyang ginagawa po na pambihirang teknik. Hokage. Itong si Banong talaga, mapagka manikis eh. Sakto ba manikis? Nagmana po sa kanyang sinuportahan po na si Paring Gibbs na isang Mang Kanor, syempre mana-mana makabayan, Mang Kanor rin po siya. So anyways makabayan, forward ho tayo. Ipapakita ko sa inyo yung explanation po ni BBM kung bakit kailangan siya na mag-travel po doon sa ibang bansa. So for more details, let's watch this. Bakit ba ang Pangulo ay travel ng travel? Ang dami namang problema sa bansa. Ano ba ang, sa tingin po ninyo, mahal na Pangulo, yung travel ninyo na talagang merong immediate effect sa mga Pilipino? Ay, hindi. Proseso yan. Matagal. Proseso yan. Hindi yan yung pupunta ka tapos kakausapin mo yung korporasyon, nagustuhan ka, ito malaking pera, sige sa'yo na. Hindi ganoon. Magpapakilala muna tayo dahil pagka hindi tayo bumiyahe at nagpakita daan sa mga conference na yan, hindi tayo iniisip. Wala sa isip nila ang Pilipinas. Siniisip lang nila, dito tayo sa Vietnam, doon tayo sa Indonesia, o doon tayo sa China, doon tayo kung saan-saan. Hindi Pilipinas ang iniisip. Kailangan natin ipakita ang ating ginagawa para naman mapaganda ang potential na investment nila na dadalhin nila dito sa Pilipinas. Yun ang halaga ng mga biyaheng yan. At hindi lang yun. At meron din dahil halimbawa sa Davos ay ang subject matter laging pinag-uusapan ay how do we cooperate in a fragmented world dahil nagkaka-fragmentation na raw ang buong mundo dahil sa mga pangyayari sa pandemya, sa Ukraine, lahat ito. Paano ngayon natin ibabalik ang kooperasyon? Dahil naman, sang-ayon naman lahat sa pag-iisip na ang kooperasyon na sa bawat bansa ay mahalaga at hindi kakayanin ng kahit sinong gaano kayaman na bansa na nag-iisa. Kailangan may mga partner yan, kailangan may kaalyado yan. Kaya yun naman ay pagpunta natin sa mga ganyang conference, ay masasabi natin, the Philippines can play this part in fostering or in encouraging that cooperation. May lugar tayo. We are participating in the event, in the issues and the discussion and in our efforts in the community of nations. Kasi kailangan kasama tayo dyan. Pangatlo, I'm the new kid on the block. Nobody knows who I am. Kailangan ko magpakilala. Kasi pag sabi, bago ito. Sino ba to? May alam ba ito? Tama ba yung mga ginagawa? Ano bang klaseng tao yan? Yun ang mga, it's important also na magkaroon ng personal. Halimbawa, personal sa mga leader. Na kaya ko ngayon, hindi ko kaya gawin yun. Dati, ngayon kaya kong buhatin ng telepono, tumawag dyan sa lahat, tatanggapin naman ang tawag ko. At meron na kami mapapag-usapan. And that's very, very important. Kasi yun na nga, like in President Xi's case, siguro,
never pa tayo nagkaroon ng contact at that level. Ngayon, dito nga sa mga ASEAN, sa mga APEC, nakilala ko na silang lahat. Kahit papano, meron ka ng koneksyon doon sa mga taong yan. So that's important. That's very important, lalo na ito nga, yung kagaya na sinasabi sa Davos, in this fragmented world. O ngayon, Badong, at least alam mo na ha kung ang rason kung bakit nagtatravel po si BBM. Sa mga anti-Marcos, yan po ang rason kung bakit lagi pong napumunta po si BBM doon po sa summit, doon po sa mga invitational. Kasi nga yung pumunta doon sa mga ibang lugar mga kabayan, hindi naman yan basta-basta, hindi ka makapunta doon kung hindi ka po inimbita. Hindi yun napunta si BBM na basta-basta na lang na sumisiksik doon sa mga businessman mga kabayan para magpakilala. Hindi po ganoon. Inimbitahan siya mga kabayan. Bakit? Kasi kilala po yan sa BBM, siya po ay isang Marcos at kilalang po na ibang leader po sa ibang lugar tungkol po sa mga Marcos makabayan. Kaya talagang eager sila na makilala po si BBM, kaya meron siyang lagi dito na invitation makabayan. Yan po ay hindi lang maintindihan kasi nga ayaw nilang intindihin makabayan, di ba? Kasi nga hanggang ngayon, napakabulag pa rin nila, hindi lang makita po yung ginagawa po ng presidente natin, si BBM, ginagawa niya ang lahat para po yan sa bayan natin, para po sa Pilipinas makabayan. Para po niya matulungan po ang lahat ng tao para uunlad po ang Pilipinas makabayan. Okay? Napakabulag talaga eh. So anyways, bago tayo mag-jump makabayan sa ating next topic, i-shoutout natin. Nandyan kasama natin si Al Agkawailing, nandyan po si Arcely Gibero, Florifi Gumapak, Hachu Julie Pintor, nandyan po si Belle Chu, Evangeline Sanchez, John Kuan, Hachu Ellen Marian, nandyan po si Swiss Mrs. Aspernito, Hachu Mario Chica, nandyan po si Ling Lee, Evelyn Reyes, Leonardo Steliero, Ellen Marian, Hachu Maridad Monteverde, nandyan po si Biyahe ni EGTV from South Korea. And hi to user Biki2. Well, siya nga pala, ulit-ulit ko lang po to, sana po sa ating mga kababayan po na hindi pa updated, hindi pa in-update po ang kanilang YouTube handle, sana po tingnan po natin. Baka kasi hindi nyo na-update, kasi nga kapag hindi nyo in-update mga kababayan, ang pangalan na makikita po ni Sir Ivan ay only user, USER. So user mga kababayan. So pasensya po, sana po i-update po natin ating YouTube handle. At saka kasama rin po natin si Jimboy Rafael of Cute Pardo, hi to Rodolfo Rabor of Cavite. I-share po natin si Carmila Sanchez, Randy Aralar, hi to Ashen from Cyprus, and Moneth Borromeo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo yung balita, yung tungkol po sa nangyari sa hearing doon sa Senado, tungkol po kay Kibuloy mga kababayan. So, nakita ko natin, di ba, nandun po siyempre ang nakasama nga pala ni Hontiveros mga kababayan nung una, di ba, nandun po si Pimentel. So, I believe, kung bakit pumunta po doon si Pimentel, kasi nga kailangan po ng kasama ni Hontiveros makabayan kasi hindi yung pwede na mag-cite in contempt siya na isang tao na wala siyang kasama na isang senador makabayan. I think yun po ang rason kung bakit pumunta po doon si Pimentel. So, sumunod, pumasok rin po doon si Robin Hood na polpol na senador makabayan at walang ginawa talaga na ang gusto lang niya na tinutulan niya yung pag-cite in contempt ni Hontiveros doon po kay Kibuloy sa hindi natin alam po yung rason, baka magkaano po ang dahilan makabayan. Magkaano ang dahilan. Kasi nga sinikreto niya ang kanyang rason kung bakit tutol siya sa pag-cite in contempt po ni Hontiveros doon kay Kibuloy. So mga kabayan, ang ruling kasi ng Senado, kailangan kasi dito na di ba kapag against o kabang tutol ka, doon po sa decision po ng isang senador, pwede naman kasi yan na pagbutuhan makabayan. Di ba ang ruling yan dapat bubutuhan. So, ilan ba sila lahat? Sa isang committee makabayan, I believe 14 yata sila lahat. So, sa 14 na yan, na mga senador, kasi nga nakita ko makabayan, ang listahan nila, di ba under po sa committee po na hinawakan ni Hontiveros, di ba sila si Binay, si Cayetano, Pia Cayetano, si Cynthia Villar, Grace Po, si Senator Amy Marcos, si Ruben Padilla, siyempre si Rafi Tulfo, at saka si Rafi Tulfo makabayan, I'm not sure kung bubut or pabonos siya hindi. Kasi nga siyempre si Tulfo makabayan, hindi pa natin nabasa, probably
siguro parang pabor mga kabayan na hindi po i-set contempt. Siguro lang ha. Siguro po dito po kasama po si Bungo, kasama po ito si Hercito, si Jinggoy, at saka si Villar, Mark Villar mga kabayan, si Legarda, si Villanueva, at saka si Pimentel. So sa 14 po ka membro, 13 nga pala lahat, aside po ni Hontiveros mga kabayan, kailangan po dito ni Robin Hood ng 8 ka mga senador na papabor po sa kanyang gusto na hindi po ipa-set in contempt itong si Quibol mga kabayan. So kapag hindi po aabot po ng 8, walang mangyayari po doon sa request po ni Robin Hood mga kabayan. So sa akin lang talaga, nakikita ko dito parang napakalabo talaga eh. Bakit Sir Ivan? Kasi nga mostly po sa grupo po ni Hontiveros sa kanilang committee, makakibuloy at saka iba DDS mga kabayan. So napakahanap talaga eh. Sa Bisaya pa, napakahanap talaga niyan. So ang chance dito mga kabayan na ma-set in contempt po yung issue po niya sa Kamara. Kasi ang Kamara, maglabas na po sila ng arrest warrant mga kabayan dito kay Quiboloy. Di ba may issue po sa SMNI? So baka may chance doon. Kasi nga sa Kamara, ilan lang po doon yung makakibuloy mga kabayan. Kasi nga majority doon against po doon kay Quiboloy. So yan po ang chance. Pero dyan po sa ginawa po na hearing po ni Hontiveros, napakalabo mga kabayan. So for more details, let's watch this. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. No-show pa rin sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Sa ipinadalang sulat ng abogado ni Quiboloy, hiniling nito na bawiin ang inilabas sa sapina laban sa religious leader. Nakasaad sa liham na kung dadalo si Quiboloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty, labag umano ito sa constitutional rights ng pastor laban sa self-incrimination at presumption of innocence. Pero hindi kumbinsido rito si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, dahilan para ipakontempt si Quiboloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Pero tinutulan naman ito ni Senator Robin Padilla. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong dinagalang. Kinilala naman ni Senator Hontiveros ang pagtutol ni Senator Padilla. Paliwanag niya, batay sa Senate rules, mayroong 7 araw si Senator Padilla para makakuha ng suporta mula sa mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order kay Quiboloy. Dahil mayroong 14 na miyembro ang Senate Committee, kailangan ng 8 boto para tuluyang mabawi ang pagpapakontempt kay Quiboloy at ang hiling na ipaaresto ito. Panawagan ngayon ni Senator Hontiveros sa mga kapwa niya senador. Manindigan kasama ng ating mga kababayang biniktima ni Quiboloy para i-sustain yung pag-cite sa kanila in contempt. Dapat ang ginawa lang po doon ni Robin Hood Makawan. Para sana at least may pakinabang naman to itong si Robin Hood. Na dapat magstay siya doon. Dapat ang gawin niya magstay siya doon sa hearing na yon para marinig niya yung mga statement, yung mga accusation po ng mga witness, ng mga resource person at there para malaman niya Makawan or doon niya mabalansi kung sa tingin niya totoo ba yun o hindi. 'Di ba? Chance niya yun makahabayan. Dapat chance na yun na magtanong siya doon sa resource person, sa witness, at saka ma-determine niya kung nasasabi ba itong totoo yung dalawang witness. At pwede naman po siya magtanong po doon sa kanyang advisor na isang attorney makabayan. Siguro maghingi siya doon ng idea, ng mga questions na pwede niyang i-question doon sa mga resource person para matingnan nila kung talaga bang nagsasabi pa ng totoo yung dalawang ipinakita po na witness makabayan. Di ba meron pong dalawang witness? Yung si Renita po yung nasa
sa Singapore, na sabi pa nga niya mga kababayan na halos hindi niya mabayaran po or hindi niya mabayaran po ang kanyang mortgage, ang kanyang bahay, at saka wala na siyang pera mga kababayan sa kanyang para sarili kasi ibinigay niya lahat doon po kay Kibuloy mga kababayan. Patro ba yung isa, di ba, may nakita ho tayo, yung manager po ng Toys R Us mga kababayan. Alam ba natin yung tindahan po na Toys R Us? Di ba napakasikat ho yan na tindahan mga kababayan? Manager siya na nag-decide siya na mag-resign po as a manager sa Toys R Us para po siya mag-serve po kay Kibuloy mga kababayan. Nag-solicitation siya doon sa Canada, nangin siya na doon ng mga about sa mga charities, at saka ang laki po ng hinihingi ng KOJC ni Kibuloy sa kanya mga kababayan na kung saan talagang nagdududan sa dito kasi nga yung tulong niya na ibinigay po doon kay Kibuloy hindi niya nakita nung pumunta doon sa Pilipinas mga kababayan, hindi po buo. Like for example, di ba, meron siyang sinabi doon, nakita na ba natin lahat yung hearing mga kababayan? Di ba sabi niya na ang kanilang charity po na sinuportahan po yung manager, ex-manager po ng Toys R Us na andyan sa Canada, isang citizen po sa Canada mga kababayan, yung lalaki. Ang kanyang ginawa po doon na panghihingi po doon sa Canada, sa charity po, para daw doon sa itulong lang sa mga bata mga kababayan na nasalanta daw sa Yolanda. Pero nang umuwi siya sa Pilipinas, abay gulat na gulat sa mga kababayan kasi nga hindi po yun mga bata po na kailangan talaga natulungan, yun pala ay mga anak ng mga membro po ng KOJC mga kababayan. So doon siya nag-isip ng, sabi niya parang fraud talaga to, parang fake mga kababayan. Kaya nga, bumaliktad siya, nagalit siya, kaya yan po mga sinabi niya doon sa hearing mga kababayan, di ba? So sabi pa nga niya, di ba, sabi pa nga ni Hontiveros na isa po isang scam po ang ginawa po ng KOJC mga kababayan. Pero anyways, yan pa rin po under investigation. So sana next time po doon sa pulpul na senador mag-participate sa doon at dapat tanungin niya yung mga resource person mga kababayan. Di ba noong una, request niya na sana po sa next na hearing, wala nang nakatakip ng mukha. Wala nang takip yung mukha mga kababayan. So ginawa po ng mga witness, wala silang takip po sa mukha. Pero ang sabi pa nga niya mga kababayan, di ba narinig ho natin yan, before po nangyari yung hearing kahapon, di ba sabi niya na kapag itinuloy daw ni Hontiveros yung papasite in contempt po kay Kibuloy, magkakagulo daw mga kababayan. Di ba meron siyang pagbabanta? So siguro yan po isa sa rason kaya sinabihan niya si Hontiveros na tutol siya sa pagpasite in contempt po kay Kibuloy. Bakit? Ito po aking nakita mga kababayan. Di ba si Binoy at saka si Kibuloy mga kababayan, di ba sabi nila kaibigan sila? At saka malaking tulong po sa pagkapanalo po ni Binoy, ito pong KOJC mga kababayan o yung kingdom po ni Kibuloy. So yung ibang mga ito pong mga iba na mga senador na siguro tatakbo po sila sa next po na election mga kababayan, kaya hindi nila tinitira ngayon si Kibuloy kasi need nila ng boto galing po sa grupo ni Kibuloy mga kababayan. Kaya sila takot po kay Kibuloy. Yan po ang nangyari. On the other side, baka magkaano po ang dahilan mga kababayan. Okay? So anyways, yan po ang ating manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM
sama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal ang mas.